Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dalawang araw bago ang Pasko, Divisoria, sobrang sikip na! Presyo ng ilang pang Noche Buena sa palengke at supermarket. Nagsita, asa na? Mga ATM, mala box office kong pilahan. Mga bus na nahuling kolorum at sobrang maningil ng pamasahe. Hindi pinabiyahe. Exclusive, batang babae, patay matapos mabagsakan ng bumigay na tubo ng tubig sa Pasay. 1 milyong pisong halaga ng mga sinanlang bagay natangay mula sa isang pawn shop sa Pasay. Mga suspect tumaan sa imburnal. Isa sa mga nursing graduate na namatay sa sunog sa hotel sa Tugigaraw, inilibing na. Sugar Shane Mosley, kumpirmado ng sunod na makakalaban ni Manny Pacquiao. Mga boxing fans, dismayado. Babaeng lumpo sa loob ng halos kalahati ng kanyang buhay. Biglang nakalakad. Alamin ang himalang nangyari sa kanya. Baka makapigil hiningang pagtatanghal sa isang circus show. Apple the App ng Black Eyed Peas. Nakaharap si Pangulong Aquino. Apple, gusto raw makapangasawa ng Pinay. At silipin ang mga eksklusibong kuha sa wedding reception ng kasalang Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, 2 araw na lang mga kapuso, Pasko na! At patuloy ang pagtutok ng buong puwersa ng GMA News and Public Affairs sa mga paghahanda ng ating mga kababayan para sa pinaka-aabangang araw ng taon. Si Rida Reyes, kakamustahin ang Christmas shopping sa Divisoria. Sa Maynila, nakatutok naman si Tina Panganiban Perez sa pamimili sa supermarket ng mga handang pang Noche Buena. Si Rauna Crisostomo, nakapwesto sa Mega Q-Mart sa Cubao para pa rin sa pamimili ng ating mga kapuso. Ang mga babiyahe naman, tututukan ni John Consulta, live mula sa Araneta Center Bus Terminal. Unahin natin ang Divisoria, ang DV, kung saan halos wala na daw pong malakaran dahil sa dami ng tao. Nakatutok doon live si Rida Reyes. Rida! Yes, Mel, talaga naman na ramdam ng holiday rush dito sa Divisoria, lalo pa nga at bukas na ang bisperas ng Pasko. Kaya naman inaasahan na ang bulto ng mga last-minute Christmas shoppers. Sa bukana pa lang ng Recto Avenue, mapipilitan ka ng bumaba mula sa iyong sinasakyan para maglakad papasok sa Divisoria. Hindi na kasi mahulugang karayom ang kalsada sa sobrang dami ng mga tao. Magdamagan na rin ng mga tiyangge, bagay na nilulubos-lubos na ng mga kababayan nating humahabol sa pamimili. Ako, sobrang sikip, masakit sa ulo. Yun. Tapos yun, medyo naghahanap ng mura kaya tipis kami rito. Nakakainit lang ng ulo kasi tulakan, tas siksikan. At dahil bukas na ang bisperas ng Pasko, bigay todo na rin ng mga tindero sa pagbibigay ng tawad, makabenta lang. Isa na lang. Sige na. Dalawa naman yung kinuha ko na eh. Wala naman ako kayo. Di pa nga ako kumakain eh. Wala na ako tutubuhin sa inyo. Ilan pa rin sa mga mabentang panregalo rito ang mga tig sa 10 pisong laruan para sa mga bata, mga damit pambata at pangmatanda, bargain na sa halagang 50 pesos. At mga accessories na tigbe 20 pesos kada piraso. Pero dahil sa matinding siksikan na sinabayan pa ng mainit na panahon, hindi tuloy naiwasan ng ilan na magkainitan ng ulo. Wala sa ayos yung mga pwesto nila. Kung saan nila gusto magaling pwesto, doon lang sila. Samantalang, kung lahat yan, nakalinya lahat, wala problema ang tao. Ano nangyari? Sana sa labat eh? Pumunta siya sa mall.
Taon-taon naman talaga, ganito ang Divisoria, talaga nagkalat ang vendor dahil lahat gusto mabuhay. Lumalabang kami sa tumal, ang haba-haba ng katumalan, ngayon lang kami babawi. Paulit-ulit namang paalala ng otoridad sa mga mamimili, doble ingat sa kanilang mga gamit. Para sa mga gustong humabol, paalala pa rin ng mga pulis, iwasang mag-text o tumanggap ng tawag habang nasa kalagitnaan ng pag-shopping. Huwag na rin daw magsama ng bata sa pamimili. At hanggat maaari raw, ay huwag nang magdala ng sasakyan papunta rito. Sa mga oras na ito, Mel, ay isa-isa nang isiniset up yung mga pwesto para naman sa pag-uumpisa nitong night market dito sa Tutuban Mall, na mag-uumpisa yan mamayang alas 7 ng gabi. Kaya naman para po doon sa ating mga kapuso na nice pa rin pong magpunta dito para humabol sa kanilang mga last minute Christmas shopping, ay meron po tayong hanggang alas 3 na umaga mamaya para po gawin yan. Pero paalala pa rin po mga kapuso, hanggat maaari po ay sana'y wag na raw magdala ng mga sasakyan para raw po hindi na maipit sa siksikan ng mga tao. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes. At dahil nga po'y Noche Buena na bukas, nagsitaasan na ang presyo ng ilang bilihin. Pati manok inaasahang magmahal. Mula sa Maynila nakatutok live, si Tina Pangaliban Perez. Tina! Mel, tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin pero tiniyak ng Department of Trade and Industry na matatag ang presyo at supply ng iba't ibang produkto, lalo na ang Noche Buena items. Hindi mawawala sa mga handaan ngayong Pasko ang mga panghimagas at kakanin. Ito raw marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng asukal. Mukhang yung kanilang sinasabi na magiging full operations na ang mga mills middle of December to the end of December is not happening. Maybe that 1 peso could be also because demand has gone up. Tumaas din ang mantika. Bago pa raw mag-Disyembre, mataas na ang presyo ng langis sa world market. Ang good thing about cooking oil though, kapag bumaba naman ang presyo ng copra at saka ng cooking oil, world market, sumusunod din agad. So hindi naman siguro to tatagal. Tumaas din ang NFA rice, pero hindi sumabay ang commercial rice. Ang baboy, 170 hanggang 180 pesos ang kada kilo. Ang manok, inaasahang tataas ng 5 hanggang 10 piso na karaniwan kapag panahon ng Kapaskuhan. Mas mura ang manok sa mga supermarket sa presyong 117 hanggang 120 kaysa presyong 130 hanggang 140 sa palengke. Ang Noche Buena items namang ham, fruit cocktail at queso de bola pasok sa suggested retail price o SRP. Ang pasta, queso at spaghetti sauce below SRP ang iba. Pero para sa ilang mamimili na ngayon palang nagno-Noche Buena shopping, higit sa presyo, mahalagang ikonsidera sa pag-grocery ang pagiging sariwa ng mga ingredient. Hindi ba medyo gahol na sa oras kung ngayon kayo namili ng pang Noche Buena? Hindi naman, kasi yung freshness kasi kailangan diba, isaalang-alang. Kaya hindi pwedeng magmaaga ng sobra. Kayo? Meron na. Kasama sina Rochelle at Baby sa tinatayang 7,000 namimili sa supermarket na ito sa Maynila. Mas marami pa raw ang inaasahang mamimili sa susunod na linggo para sa Medianoche. Pinakamaraming customer ang inaasahan sa December 30 at 31. Dahil marami ang inaasahang hahabol sa Noche Buena shopping, bukas po ang naturang supermarket hanggang mamayang hating gabi. 9 a.m. to 9 p.m. naman ang operating hours ng supermarket bukas, bisperas sa Pasko, at 12 noon hanggang 10 p.m. sa mismong araw ng Pasko. Mel? Ikaw ba, Tina? Ayos na ang pang Noche Buena mo? Parang hindi pa, kulang pa rin kami, Tita Mel. So, happy shopping! Maraming salamat sa iyo, Tina Pangaliban Perez. Ito, tumaas na rin ang presyo ng mga bilihin dyan sa Kamuning Market. Isang araw bago ang Noche Buena. Alamin natin ang presyuhan doon, pati na rin sa Mega Q-Mart. Nakatutok si Rana Crisostomo live mula sa Quezon City. Rana! Mel, bukas na lang gabi ang Noche Buena, kaya naman ang ilan sa ating mga kababayan sa palengke na tumungo para mamili ng kanilang ihahanda bukas sa kabilayan ng pagtaas ng ilang presyo ng mga bilihin. Pangsahog na lang ang binibili ni Ferdy Del Rosario sa Kamuning Market para sa kanyang ihahandang pang Noche Buena bukas. Pero kahit mga gulay, tumaas na ang presyo. Kahit ganitong Christmas, kahit na medyo mahal, kahit medyo mura, lalabas mo din naman yung pera mo kasi kailangan natin talaga yan.
para ma-feel natin yung Christmas natin. Yun. 10 hanggang 20 piso ang itinaas ng mga gulay tulad ng patatas, sibuyas, kamatis, talong at kalamansi. Ang bumagsak lang ang presyo, mga dahong gulay tulad ng pechay at kangkong na 5 piso ang ibinagsak ang presyo. Kaya kung si Aling Nora ang tatanungin na panghanda bukas. Mura-mura. Alam ko yung mga dahon-dahon ng mura-mura. Pwede bang mapang Noche Buena yung mga dahon-dahon? Pwede siguro yung pechay, Tagalog, pansawag sa nilagang baka, gano'n. No? Pero Tansya naman ng tinderang si Aling Arlene, malamang tataas pa raw bukas ang presyo ng mga isda at ibang lamang dagat, lalo na ang mga paboritong ihanda sa Noche Buena tulad ng tilapia, bangus at hipon. Ngayon medyo mababa pa. So better mamili ngayon? Oo, mas better na mamili ngayon kaysa bukas. Kasi bukas talagang mataas na. Ang mga karne na talaga namang di mawawala sa pagkainan tuwing Pasko, maaasahan naman daw na mananatili sa kanilang presyo. Ang manok nasa 130 pesos kada kilo, ang baboy nasa 170 pesos, habang ang karneng baka nasa 260 kada kilo. Dito naman sa Mega Q-Mart, Mel, hindi nagkakalayo ang presyo dun sa Kamuning Market na ating binisita kanina. Tumaas pa rin ang presyo ng mga gulay ng mga 10 piso, habang ang karne at isda ay nanatili naman sa kanilang presyo. Mel? Teka raw na, bukas ba? Bukas ang palengke? Oo naman, Mel, bukas ang palengke dahil inaasahan ng mga tindera natin na mas malaki ang kikitain nila bukas ng hapon bago mag Noche Buena. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. At sa gitna naman ng pagkukumahog sa pagsashopping ng marami, dagsa rin, siyempre, ang mga nagwi-withdraw ng pera sa automated teller machine o ATM. Muli namang tiniyak ng mga bangko na sapat ang pera nila sa mga ATM. Nakatutok si Joseph Morong. Sa isang mall sa Quezon City, pila-pila na ang mga tao sa mga ATM. Ang ilan nag-withdraw ng sweldo, ang iba naghahabol ng pambili 2 araw bago magpasko. Ngayon lang ako nag-withdraw ng ATM. Lagi ako dun sa loob. Okay lang sa'yo naman nga ba? Okay lang. Naiintindihan ko. Dahil magpapasko eh. Panghanda. Pagkakapon. Pang Noche Buena. Halos lahat ng ATM box office hit ang dating. Kaya naman payo ng isang bank manager para hindi mainis sa pila o maubusan ng pera, sa umaga daw mag-withdraw ng pera. Tanghali ro kasi hanggang gabi nagsisiksikan ng mga tao para pumila sa ATM. 8 o'clock, 9 o'clock, wala pang tao yan eh. Mauna na sila. Kasi ang bulk ng withdrawal normally tanghali. Tsaka mga 2 o'clock, 3, yung in time for shopping, kung ano man yung mga gimmick nila. Pagsisiguro naman ng mga bangko, pinupondohan nila ng malaki ang mga ATM, lalo pat alam naman nilang sabay-sabay ang nag-withdraw ng mga bonus at sweldo. Over the weekend, alam namin na ganito karami ang pwedeng withdrawin. Nilalagyan na namin, pinapasobrahan na rin namin. Sa pag-withdraw daw, maging alerto rin, takloban ng PIN at huwag tumanggap ng tulong mula sa taong hindi kilala para ang perang pinaghirapan at matagal na hinintay, hindi manakaw lamang sa inyo. Medyo careful lang, tsaka medyo alisto ng konti. Kasi alam mo, maraming mga nag-aabang ngayon eh. Not all the time nakatutok ang mga security guards. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Habang nagmamadali naman ang marami nating kababayan sa pag-uwi sa kanilang probinsya para sa Pasko, nakitaan po ng sari-saring problema ang ilang bus. Nakatutok si John Consultan live mula sa Araneta Central Bus Terminal sa Quezon City. John! Mel, nabisto nga ang problema ng ilang mga papasaherong bus dito sa Araneta Central Bus Terminal na babiyahe sana sa mga malalayang probinsya kaninang umaga. Bagsak sa inspeksyon ng LTFRB ang ilang bus tulad ng unit na ito ng Megabus Line at PPBL. Bukod sa paggamit ng improvised na plaka at pagiging kolorum, wala ring lisensya ang isang bus driver. So, kinuha ang lisensya mo. Dapat within 72 hours, hindi ka na dapat. Kailan yung aksidente? Mga 2 taon na. Isang taon. Hindi mo nakuha yung Hindi ka nagda-drive yan. Sabi ko ng pulis, pwede ba ito? Pwede mo ko nito kasi may involved accident na yung dinala mo. Ang unit ng Eagle Star Bus Line nito naman, bukod sa out of line, ay nahuling nag-overcharging o naniningil daw ng sobra sa mga pasahero. Hindi mo alam sir na out of line yung bus mo? Alam ko na, pero
Oh, schedule mo namin dito. Wala akong magagawa dahil nagtatrabaho lang ako. Kung kolorum at nagkaroon kunyari ng aksidente, wag naman baka hindi sila makover ng insurance. Hindi nagdaan yan sa roadworthiness test. Basta pinatakbo yan. So walang control, hindi regulated. Agad pinababa ang mga pasahero ng mga problemadong bus para makaiwas sa problema. Pakiusap naman ng mga pasahero, mailipat sila agad sa ibang bus para di maantala ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan. We're in a hurry. We understand. Yes, inside the bus. we understand your So we're reassured, sir, that we will be leaving before noon or the We will afternoon. try our best to have a replacement if this bus is not authorized or is not franchised. Inilapit naman sa GMA News ang 4 na batang ito na kinilalang sina Angelica Fadiron, 14 anyos, Evangeline Fadiron, 12 anyos, Emily Fadiron, 10 taong gulang, at Eduardo Fadiron III, 7 taong gulang na nanawawala. Isinakay daw sila ng kanilang tiyahin at lola sa isang bus sa Sorsogon kahapon at ibinilin sa konduktor na ibaba sa Santo Tomas, Batangas para salubungin ang kanilang mga magulang. Pero sa kasamaang palad, dito na sila sa Cubao ibinaba. Kami lang po kasi magkasama eh. Baka magkahiwalay pa kami dyan sa daan. Mama, Papa, sunduan niyo na po kami. Gusto naman po mag-umuwi. Ito mga batang ito, walang contact number, walang address. So paano natin ma-trace ito? Saglit namin sinamahan ng 4 para makapagpahinga at makakain. Maya-maya lang, dumating sa Araneta Bus Terminal ang tiyuhin na magkakapatid para sila'y sunduin. Di raw siya makapaniwala nang mapanood sa TV ang balita tungkol sa kanyang mga pamangkin. Salamat lang po ako ng marami kasi kung hindi ko nakita sa GP7 baka paano ba yung mga bata to Ngayon ng araw may pinakamaraming dagsa ng pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal na tinataya na sa pagitan na ng 10 hanggang 12,000 katao. Karamihan daw kasi humabol para makasakay ngayong gabi matapos ang kanilang pasok ngayong araw. Dahil sa dagsa ng mga pasahero, pumalo na sa 700 bus mula sa dating 400 bus ang bumiyahe ngayong araw. Tuloy-tuloy naman ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa bungad at loob ng Araneta Bus Terminal para matiyak ang seguridad ng lahat ng mga mabiyahe ngayong gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Sa Pier 2 naman sa Maynila, kumonti na raw mga bumabiyaheng pasahero ngayong araw. Mas maaga na kasi bumiyahe ang ilan para hindi na nga nila abutan ng Noche Buena sa loob ng barko. Nakatutok si Claire Delphine live mula sa Manila North Harbor. Claire. Mel, dagsa pa rin ang mga paserong humahabol na makauwi sa probinsya at makapiling ang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko, pero ayon sa pamunuan ng Manila North Harbor, lumiit ang volume ng mga pasero ngayon kumpara nung mga nakalipas na araw. Simula alas 2 ng hapon, wala ng patid ang dating ng mga pasahero sa Pier 2 sa terminal ng Negros Navigation para makasakay sa biyaheng Bacolod, Iloilo, Dipolog at Zamboanga na nakatagdang umalis alas 9 ngayong gabi. Bakit mo ngayon niyo po napiling umalis, hindi po ng mga nakaraang araw? Ngayon lang ako na ng schedule sa trabaho rin. Importante talaga sa iyo na makauwi ng Pasko. Aba. Bakit? Kasi po nami-miss ko yung mga pamilya ko po. Pero ayon sa pamunuan ng pier, mas mababa na raw ang bilang ngayon ng mga pasahero kumpara nung nakalipas na 3 araw. The last few days medyo marami. Pero ngayon mukhang humahabol na lang yung ilan para makauwi sa probinsya. Isang posibleng dahilan daw sa pagbaba ng passenger volume ay ang arrival schedule ng barko. Hapon pa kasi ng Sabado ito makakarating sa Dipolog at Zamboanga. Ibig sabihin, sa barko na magno-Noche Buena ang mga pasahero. Wala namang problema sa mga uuwi ng Bacolod at Iloilo dahil 24 oras lang ang biyahe. Sa South Harbor naman, dagsa na rin ngayon ang mga pasahero sa Eva Macapagal Port kung saan naroroon ang terminal ng Super Ferry. Biyaheng Dumaguete, Ozamis at Iligan naman ang mga pasahero doon na nakatagdang umalis bago mag alas 12 mamayang hating gabi. Para makasiguro, nagdagdag na rin ang puwersa ang Coast Guard para sa seguridad ng mga pasahero. Dumaan sa masusing screening ang mga pasahero at kanilang mga bagahe. Dahil dito, marami-raming matutulis at nakamamatay na bagay ang nakumpiska. Sa mismong biyahe, hanggang 5 miyembro ng Task Force Sea Marshal ang tututok sa seguridad.
Ang Philippine Coast Guard po ay full force dito at meron pong ibinigay sa amin na augmentation. Mel, dito sa Pier 2, dapat alas 6 ngayong gabi ang alis ng barkong ito. Pero dahil na-delay ang dating, madedelay din ang alis. Sa ngayon, nakaakyat na ng barko ang karamihan sa mga pasahero at maghihintay na lang sila sa kanilang paglayag mamayang alas 9. Mel? Maraming salamat sa iyo, Claire Delfin. Tumoble naman ang bilang ng pasahero sa Batangas Port ngayong araw. Nakatutok doon si Micaela Papa. Dahil nag-aaral ng kolehiyo sa Bulacan, madalang lang makita ni Mary Rose de Macusa ang kanyang pamilya sa Romblon. Kahit sem break of summer vacation, pinipili ni Mary Rose na magtrabaho na lang imbes na umuwi para makatulong sa gastusin. Mga bakasyon, kalimitan, kailangan, kung may time na part-time, magpa-part-time ka na lang kaysa naman umuwi pa sa probinsya. Pero ngayon, wala raw makapipigil kay Mary Rose na makasama ang kanyang pamilya sa Pasko, kahit pa pumila at makipagsabayan sa libu-libong pasahero rito sa Batangas Port na naghahabol umuwi sa kanilang probinsya ngayong Pasko. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, karaniwang nang dumodoble ang bilang ng mga pasahero pagpatak ng ikatlong linggo ng Desyembre. Kahapon lang daw pumalo sa mahigit 16,000 ang bilang ng mga pasahero rito. We are prepared naman since December 18 kasi yung projected namin na dadagsa talaga ang pasero is December 18 which is tumama naman dun sa aming projection. Prepared naman yung terminal. Terminal 3 and Terminal 2 are prepared para kung mapuno ang Terminal 2, meron man tayong backup area as Terminal 3 which is ginagawa natin ngayon. Matapos ang paglubog ng MV Baliano 9 sa may Isla Verde sa Batangas noong December 26 ng nakaraang taon, pinag-ibayo pa raw ng Philippine Coast Guard ang mga security measures tulad ng pagkuha ng head count sa bawat barko upang mapigilan ang overloading. Kumpiyansa raw ang pamunuan ng Batangas Port na hindi may stranded ang mga pasahero ngayong Kapaskuhan dahil sa karagdagang biyahe ng mga barko. Pero tungkulin din daw ng mga pasahero na walang aberya sa kanilang pagbiyahe. Kung may time na silang magbiyahe, pwede na silang bumiyahe ngayon para hindi na makasabay sa mga daragsa o sa kasakali bukas. Yung kaputok, flammable, mga metal, pointed metal, pinagbabawal na yun. Para ma-easy lang yung pagpasok natin sa screening natin. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras. Patuloy naman ang dating ng mga balikbayan, gayon din yung mga turista dito magpapasko sa Pilipinas. Nakatutok si Connie Season Live mula sa Ninoy Aquino International Airport. Connie! Mel, isang araw nga bago ang bisperas ng Pasko ay dagsa pa rin ang ating mga kababayan na nagbabalik bansa para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa araw ng Pasko. Bakas ang saya sa mukha ng bawat balikbayang lumalabas ng airport terminal. Kita ang pananabik makapiling ang kanilang mahal sa buhay ngayong Pasko. Pagod man daw sa biyahe, napawi naman daw nito ang kalungkutan ng ilang taong pagkakawalay sa kanilang mga mahal sa buhay sa sandaling nakatungtong sila sa bansang sinilangan. Si Maria Victoria Casano, 10 taong nawalay sa kanyang pamilya. Nagtrabaho kasi siya bilang domestic helper sa Milan. My first Christmas here in Philippines. Grabe, masaya-masaya. Magkahalong tuwa at kalungkutan naman ang nadama ni Mayet Pernia matapos makabalik sa bansa mula sa Saudi Arabia. Nagtrabaho naman siya sa Saudi Arabia ng 1 taon bilang isang medical transcriptionist. Siyempre makakasama ko yung mga apo ko, yung mga anak ko. Kaya tuwan-tuwa ako ngayon nandito ako sa Pilipinas. Tagal na kasi. Kanina natupad na ang kanyang inaasam. Sinundo siya ng kanyang anak at apo na si Patricia. Masaya po. Miss mo siya? Tagal din, di ba? Tagal. Miss mo na si Lola. Ayon sa pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport, karaniwang tumataas ang bilang ng mga kababayan nating nagsisipag-uwian tuwing holiday season. Kasama na rin daw sa bilang na ito ang mga turistang nagbabakasyon sa bansa tulad ng South Africa na si Ravim Pillay na first time daw magpapasko sa bansa. Very excited. I'd like to experience the Christmas in the Philippines. Last year we hit 358,000. December lang. We hope to hit more than that this year. Samantala, Mel, na pag-alaman natin dito sa GMA News na ito na ang huling araw ng panunungkulan ni General Manager Alfonso Cusi. Si Cusi po ay nagbigay na ng kanyang irrevocable resignation hanggang December 31, 2010 pero simula pa lang bukas ay naka-terminal leave na si Cusi. Samantala, ang maugong naman napapalit kay Cusi ay itong si Colonel Ramon Gutierrez, isa rin siyang piloto at siya po ay tinalaga bilang Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Mel? Maraming salamat sa iyo, Connie Season.
Kaligtasan mo sa Alerto 24. Namamaos po si Mike Enriquez. Kaya ngayong gabi, sasamahan tayo ng ating kapusong nagse-celebrate ng kanyang birthday. Walang iba kundi si Ivan Mayrina. Happy birthday, Ivan! Maraming salamat, Mel. Isa na naman pong sanglaan ang ninakawan sa pamamagitan ng paglusot sa imburnal. Nangyari yan sa Pasay kung saan nasa 1 milyong pisong halaga ng sanglang gamit ang natangay. Si Rafi Tima, naka-alerto 24. Sentro ngayon ng atensyon ng mga butas sa imburnal sa Malibay, Pasay. Dito ro kasi sinasabing dumaan ang 3 hanggang 4 na suspect para mapasok ang Unicorn Pawn Shop. Sakto sa kwarto ng vault ang tinibag na sahig. Nung magbukas ng bowl, kasi may tutubos eh. Doon pa lang na-discover. Pawang mga sinanglang gamit na aabot sa halagang 1 milyong piso ang natangay. Naitimbre na raw ang mga nakaw na gamit para hindi na maisangla pa sa ibang pawn shop. Hindi na bagong modus ang pagdaan sa imburnal o paghuhukay ng tunnel para makapanloob. Noong September 11, nadiskubre ang isang tunnel na tumutumbok sa 2 pawn shop sa Barangay Concepcion sa Marikina. Napigil ang pagtatangka matapos i-report ng mga empleyado ang naririnig na paghuhukay sa ilalim ng lupa. Hindi naman singpalad ang isang pawn shop sa Cardona, Rizal. Naghukay din ng tunnel ang mga suspect mula sa kanilang inupahang apartment patungo sa pawn shop. 2 milyong pisong halaga ng mga alahas ang natangay. Pinakahuling biktima ng nasabing modus ang sangay ng BPI sa Iba, Zambales noong November 29. Naghukay ng tunnel ang may 5 lalaki at 1 babae mula sa isang apartment sa tabi ng bangko. Tumagos ang tunnel sa mismong kwarto kung nasaan ang vault ng bangko. 10 milyong piso ang nakuha rito. Rafi Tima, naka-alerto 24. Paigtingin daw ng pulisya ang pagbabantay sa mga bangko, sanglaan at iba pang establishmento na may kinalaman sa pera. Sunod-sunod na po kasi ang nakawan nitong mga nakaraang linggo. Si Marisol Abduraman, naka-alerto 24. Namumroblema si Agapito Iglesia ng mabalita ang nilooban ang Unicorn Pawn Shop. Dito kasi nakasanla ang pendant na ibinigay ng kanyang anak. Iba talaga dahil baka hindi ko na ma-reclaim, hindi ko na ma-claim ano. Ano kaya mabuting gawin ko dyan? Para mabayaran kaya nila? Naitabi man niya ang kanyang resibo. Kung natangay naman ang isinilang pendant, wala rin daw itong saysay. Ang lalo pa niyang ipinanlumo, malapit lang sa bahay nila ang butas ng imburnal kung saan posibleng dumaan ang mga suspect. Sa ilalim mismo ng aking kinatatayuan kung saan naroon ang drainage pinaniniwala ang dumaan ng mga suspect. Mula rito, nasa 500 meters ang layo papunta sa pawn shop. Dumaan sila sa butas na ito. Gumapang sa loob hanggang marating ang isa pang culvert o yung concrete na pipeline. Binutos daw ito para marating ang pawn shop. Saka muling gumawa ng butas sa sahig ng pawn shop na saktong-sakto raw sa vault. Mga cellphone at alahas daw ang natangay. Yung pumasok, alam niya itong sistemang ito eh. Saan niya nakuha yung sketch noong drainage system na yon? Nung time na yun, sir, mula umaga, nung nag-open sila, walang nagsala, walang tumubos. Kaya hindi sila nag-open ng bolt. Nung time nung 4:25, may tumubos. So, binuksan yung bolt. That's that time na na-discover na sir. Hindi na bago ang ganitong modus ng pagnanakaw. Pero posible raw na hindi iisang grupo lang ang gumagawa nito. Dahil sa insidente, muling ipinag-utos ng NCRPO ang lalo pang paghihigpit ng pagbabantay sa mga bangko at iba pang establishmento na may kinalaman sa pera. Doon sa mga PCP commanders to always ensure na yung kanilang mga visit sa mga pawn shops ay regular, properly inspected, properly checked yung mga iba't ibang ganitong pawn shop para ma-prevent nga yung mga pangyayaring ganito. At para matiyak ang seguridad sa kamay nila ngayong Kapaskuhan, personal niyang inikot ang mga matataong lugar, mga bus terminal, malls at shopping centers. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bata na nakatira sa ilalim ng tulay sa Pasay City. Nabagsakan po siya ng isang tubo ng Maynilad na agad niyang ikinamatay. Nangyari ito pagkatapos siya mangaruling na paraan niya para makaipon sana ng pang Noche Buena. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Siya ang grade 1 student na si Mary Jane Suela. Ang 11 anyos na dalagitang namatay, makaraang madaganan ng bumigay na tubo ng Maynilad Water Services sa ilalim ng Tambo Bridge sa Pasay City. Sinubok pang isugod ng mga samaklolong kapitbahay si Mary Jane sa pagamutan, pero sadyang
huli na raw ang lahat. Nakakaawa po yung tsura ng bata kasi po durog na po, hindi na po makilala eh. Sa lakas ng impact, nabasag ang kanang bahagi ng bungo ng biktima matapos mapuruhan nang tumama sa kanya ang nabaklas na didosing elbow pipe ng Maynilad na nakabitin sa ilalim ng tulay. Galing daw sa pangangaroling si Mary Jane, pauwi na sana sa kanilang bahay sa ilalim ng tulay nang mangyari ang insidente. Sa investigasyon ng Pasay City Police, ilang linggo na raw under repair ang tubo ng Maynilad sa lugar na ito. Nang buksan ng kontraktor ang main valve ng water supply para itest ang daloy ng tubig kagabi, sa lakas daw ng pressure, bumitiw sa pagkakatornilyo ang elbow pipe at bumagsak sa biktima. Mahigit 5 taon nang naninirakan dito sa ilalim ng tulay ng Tambo ang biktimang si Mary Jane Zuela at dito sila naninirahan mismo ng kanilang pamilya. Mula nang magsimula yung Christmas vacation, nagsimula na rin manlimos sa kalsada ang biktima para mairaos yung kanilang Noche Buena. At ito lamang yung ilan sa mga items na kanyang napaglimusan. Ipinakita ng mga kaanak ni Mary Jane sa GMA News ang damit na isusuot sana ng biktima sa Pasko. Mula raw sa perang nalikob ng bata sa kanyang pangaroling ang ipinambili rito. Kahit tanggap nilang walang may gusto at disgrasya lang ang lahat, hindi pa rin kayang ilarawan ng ina ng biktima ang pait na nadarama. Lalo ngayong sasalubungin nila ang Paskong kulang ang kanilang pamilya. Siyempre malungkot po kami. Hindi na nang binigay ng Pasko sa amin ang anak ko. Salat sa pamumuhay sina Mary Jane, naglalaba lamang ang ina niya. Barangay tanod naman ang ama. At ngayong nahaharap sila sa mabigat na problema, ang nakababatang kapatid ng biktima ang nanawagan para sila'y matulungan. Sana po matulungan niyo po kami sa paglibing at wala po kaming pera. Possibly po, habulin namin po yung responsible na authority dito dahil dapat bago nila po yun, ginawan po nila ng proper na safety measure. Mukhang nagkamali po sila sa lagay na yon. Nakaparehan ng GMA News ang may-ari ng Parfait General Services and Builders, ang kontraktor ng Maynilad na kumukumpuli sa bumigay na tubo ng tubig. Nangako silang hindi tatalikuran ang responsibilidad nila sa biktima. Hanggang sa huling hantungan ng bata, hindi ho namin sila bibitawan. Nakikiramay naman ang Maynilad sa pamilya ng bata. Nakikipag-ugnayan daw sila sa kanilang kontraktor para matiyak na matatanggap ng pamilya ang lahat ng tulong na kailangan nila. Emil Sumangil, Alerto, 24. Hey there mga kapuso, oras na naman para sa mainit na tsikahan natin. Black Eyed Peas member Apple de Ap, miyembro raw ng samahan ng malalamig ang Pasko. Type niyang mapangasawa, isa raw Pinay. At mga eksklusibong kuha sa wedding reception ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid, sulyapan. Huwag magpauli sa mga chika, tutok lang po. Ivan. Salamat, Pia. Narito ngayon sa Pilipinas ang The Great American Circus. Sa kanilang pagtatanghal kagabi, marami ang napahanga sa kanilang mga makapigil hiningang exhibition. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Makapigil hininga ang bawat exhibition ng mga performers ng Great American Circus. May tumatambling sa ere, sabay salo at landing sa isang lalaki nang nakapatong pa. Pagbabalanse naman ang ibinida ng performer na ito. Nakakabilib naman ang galing at lakas ng babaeng ito na sa ere nag-e-exhibisyon at lalong napahangang marami nang maglambitin siya gamit lang kanyang bibig. Kinabahan naman ang mga nanood sa target shooting ng bow and arrow ng mag-asawang ito. Panandali ang napawi ang kaba at napalitan ng tuwa nang lumabas ang magkaibigang clowns. Dinilian naman ng dalawang performers na nagpakitang gilas habang umiikot ang tinaguriang Wheel of Death. Ilan lang yan sa mga palabas na talaga namang nagbigay ngiti, kaba at paghanga sa mga nanood. Sobrang nag-enjoy yung anak ko eh. So, very entertaining. Nag-enjoy kayo sa show? Opo! Ano favorite mo? Yung umiikot po! Tuwang-tuwa naman ang ringmaster ng circus na nataon pa sa Pasko ang kanilang pagbisita sa bansa. It's our first time performing here, yes. I've been here to the Philippines a few times and always had a great time. Nice people. Pero marami ang di nakakaalam, isang Pinay ang kabilang sa grupo ng Great American Circus, si Marina Salonga, apo ni dating Senator Jovito Salonga. I was really excited, yeah, because I've been here a lot of times, but to be able to come and work and see my family is just, it's a real blessing.
Maliban sa nagagandahang exhibition sa circus, may iba't ibang pakulo rin pag-break ng show. May face painting at pictorial kasama ang ilang performers. Hanggang January 4 magpe-perform dito sa Maynila ang circus. Pagkatapos niya, naililipat sila sa Cebu ng ilang araw. Round na Crisostomo, nakatutok 24 oras. Susunod! Babaeng matagal nang lumpo, muling nakalakad matapos maaksidente. Isa pang Magdalo leader na si Captain Nicanor Faeldon, pinayagan ng korteng makapagpiyansa. Ang paglampaso ng Philippine Ascals sa Team Vietnam sa Suzuki Cup, pasok sa top 10 stories ng Sports Illustrated. At pagpapaputok sa iisang lugar sa barangay, isinusulong ng Department of Health para iwas disgrasya. Tutok lang dito sa 24 oras. Ayan po naman ang silip natin sa trapiko. Yan po ay sa tapat ng Mega Q-Mart sa EDSA sa Kamuning. Yung pong mga nasa kanang mga sasakyan, pula ang kanilang ilaw. Yan po ay papuntang south yan, Cubao, Green Hills at Makati. Ayan, kita po naman ninyo, Usad Pagong. Samantala sa kabilang lane, yung po namang mga puting mga ilaw ay papuntang north po naman yan, Quezon Avenue, Muñoz, Balintawak. Ay medyo moderate to heavy ang traffic dyan. Para sa maraming Pilipino, napakasaya na makasama ang buong pamilya sa pagdiriwang ng Pasko. Paano naman kaya ang mga lolo at lola na tuluyan ng inabandona ng kani-kanilang pamilya? Sila po ang mga pinasaya ng mga kapuso nating reporter. Sina Mark Salazar, Maki Pulido, Susan Enriquez at Jiggy Manicad. Inisip naming makabuluhan ang Pasko kung mula sa aming busy schedule, makapaglaan kami ng panahon sa mga lolo't lola. At baka mas makahulugan pa kung silang mga inabandona ang aming sadyain. Dala namin ang pagsasalo-saluhan sa kanlungan ni Maria sa Antipolo. Tahanang puno ng pagmamahalan ng mga hindi magkakaano-ano. May dala rin kaming kapuso souvenir para sa lahat. Nakatutuwa ang paraan nila ng pagpapasalamat sa simpleng aginaldong dala namin. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang. Pero may tunog ng lumang instrumentong umagaw ng aking atensyon. Pamaskong awit na pagkalungkot-lungkot. Hindi namin napigilang alamin kay Tatay Choi kung saan nanggagaling ang damdamin ng kanyang lumang piano accordion. Doon na sunod na nagpahayag ang kanyang luha. I always miss it to the road. Your Lord, touch the heart of my nieces and my grandsons that are in the foreign west. It will be a very, very happy Christmas if they come here. 5 taon nang walang dalaw si Lolo Choi. Mula sa mga pamangking siya ang nagpaaral at nagtaguyod, itinuring niyang pamilya sapagkat binata siya. Dating postmaster sa Mindoro si Lolo Choi, hindi ko lubos maisip na pwede pang mangyari na matapos kang mamuhunan ng pagmamahal, mauwi ka pang nag-iisa. Naisip ko tuloy, malibang ibinigay niya ang lahat sa iba nang hindi nagtitira para sa sarili. I cannot say no. It is very difficult for me to say no and to disappoint people who are really in need. Iba naman ang kwento ni Lola Linda. Hindi ko tiyak kung ulyanin na ba siya o sadyang kinalimutan niya lamang ang lungkot ng inabandona ng sariling pamilya. Ayoko umuwi. Dahil? Kasi masaya. Pinipili ni Lola Lindang maging masaya. Nagkaasawa ako na Mike Enriquez dito. Hindi nga, promise. Ay, nako, masama ganyan. Nagpisinungaling na Tita Linda. Hindi. Hindi ko asawa. Hindi. Asawa ko yan. Sa mundo ng telebisyon daw, panandaliang napapawi ang pangungulila ng aming mga bagong lolo't lola. At isang programa ang paborito nila.
Ginagayo ko yung Shembot! Yan ang wish na kaya naming pagbigyan. Dinala namin ang mga nag-wish sa mga idol nila sa Eat Bulaga. Nakamayan pa ng kanilang mga paborito. Andyan yung katagatsana sa GMA, si Mark Salazar, Maki Polito, si Chigi Manigan, saka si Susan Enriquez. Alam mo ba na nila apat na yan? Kasama nila yung mga ilang elderly na abandon pero nasa kanluan ni Maria sa Antipolo. Natuwa naman akong makita si Lolo Choy na nagpakita na kaya pa rin niyang sumaya. Salamat Lolo Choy sa iyong leksyon. Nagaya mo, hindi dapat napapagod ang nagmamahal, hindi nauupos ang pangunawa. Kasama sina Mark Salazar, Jiggy Manicad at Maki Pulido. Ako po si Susan Enriquez. Maligayang Pasko. Chika Minute! Nasa bansa ngayon ang Filipino member ng Black Eyed Peas na si Apple de Ap para dito magpasko. At aminado siyang kasali siya sa SMP o samahan ng malalamig ang Pasko. Makichika kay Lars Santiago. Nakaugalian na ng Pinoy member ng Black Eyed Peas na si Apple de Ap ang umuwi sa Pilipinas tuwing Kapaskuhan. Hindi raw niya ipagpapalitang saya ng Pasko sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya. Tuwing Pasko rin, may sinusuportahan siyang mga foundation at tumutulong din sa mga katutubong Aitas. Lumaki si Apple de Ap na kasalamuha ang mga Aita na nakakasama ng kanyang lolo sa pagsasaka. Very nice people, and I think, it's one of the original Filipinos. They don't have much. That's why me and my mom always, for Christmas Day, we make packages and they come down from the mountains and we give them food, clothing. Abala si Apple de Ap at ang mga kasamahan niya sa Black Eyed Peas dahil may bago silang album. Nakatakda nga raw silang magkaroon ng tour sa Europe at Asia sa 2011 at kasama raw sa pupuntahan nila ang Maynila. Sa kaabalahan ni Apple de Ap sa kanyang career, paano na kaya ang love life? Not at the moment. I've been checking out some ladies, some of the actresses I've been watching. I'm still learning about the names, I've been here for a couple of days, so I've just been watching. I'm like, oh, who's that? Who's that? At kung mag-aasawa raw siya, Pilipina pa rin ang kanyang pipiliin. I'm Filipino, and it's just they're very malambing. I like that, and very beautiful, and I want something like my mom, someone I look up to. So that's what I think of Filipino girls. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Nag-courtesy call si Apple de Ap kay Pangulong Noynoy Aquino kanina. Sa pagharap nila, ibinalita ng singer ang mga proyekto ng kanyang foundation para makatulong sa mga kapwa Pinoy. Kabilang dito ang pagpapatayo ng bagong classroom sa Pampanga. Gumawa rin siya ng video na nagpo-promote ng turismo sa Pilipinas sa tulong ng Department of Tourism. Thank you. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Senator Bong Revilla, inaming natulala nang unang makita ang kanyang leading lady na si Sam Pinto. Ano kaya masasabi ni Sam? Mamaya na yan. Susunod! As cows, pasok sa listahan ng isang sikat na sports website. Ang pagkakapili kay Sugar Shane Mosley bilang susunod na kalaban ni Pacquiao, ikinadismaya ng boxing fans. At ang kampanya para iwas paputok ng Department of Health. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Ayan, napapanood po ninyo, yan, mga kapuso natin, nagkukumahog mamili. Yan po ay sa Divisoria. Aba, iwas kayo dyan, mga mando sa mga manda. Hindi pa aawat ang mga Pinoy sa pagdiriwang ng Pasko kahit nasa ibang bansa. Sa China, nag-Christmas party ang mga kababayan natin nagtatrabaho doon. Yan at iba pang nakalap ng ating news scoopers sa pagtutok ni Josh Villanueva.
Kahit malayo sa Pilipinas, Pinoy na Pinoy ang Christmas party ng mga OFW sa Beijing, China. May Pinoy food, kantahan at sayawan. Naglaro rin sila ng Pinoy henyo. Ayon kay Youth Cooper Richard Orozco, taon-taon daw na nag-oorganisa ng Christmas party ang Philippine Embassy doon. Agaw pansin naman ang giant Santa Claus sa labas ng isang supermarket sa Plaridel, Bulacan. Sa sobrang laki nito, nanliliit ang katabi nitong tricycle. Ang video ay pinadala ni Youth Cooper Aero de la Cruz. Eco-friendly naman ang itinayong Christmas tree sa Iba High School sa San Jose, Tarlac. Gawa ito sa mga ni-recycle na boteng plastic. Ayon kay Youth Cooper Ernesto Diaz, isang guro, kinolekta ang mga bote mula sa mga estudyante at mga residente ng lugar. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ng Scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga Youth Cooper, yun lamang po ang mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-Scoop ninyo. Chika Minute! Inamin ni Senator Bong Revilla na natulala siya sa ganda ni Sam Pinto noong una niya itong makita. Ano naman kaya masasabi ng kanyang leading lady? Alamin yan sa Chika ni Lars Santiago. Natatawa na lang sina Senator Bong Revilla at Vic Soto kapag sinasabihang tsak ng #1 sa takilya ang Metro Film Fest entry nilang si Agimat at si Enteng Cabisote. Kahit kasi ang mga bida ng iba't ibang pelikulang kalahok sa festival ay nagsasabing tanggap na nilang magiging malakas sa box office ang pelikula ni Vic at Bong. Nakakatuwa naman pero syempre importante lahat kumita, lahat na mag-produce para maingganyo pa ibang producers na mag-produce ng magagandang pelikula. Pinaghahandaan ni Senator Bong ang Parade of Stars na idaraos bukas. Sila ni Vic, kasama ang iba pang artista ng pelikula ang sasakay sa karosa ng kanilang pelikula. Pagdating naman ng araw ng Pasko, kasama pa rin sa plano niya ang si Agimat at si Enteng Cabisote. Buong pamilya sa Cavite lang tapos mag-iikot tayo sa sinihan. Dadalawin natin yung mga fans na nanonood ng Agimat at si Enteng Cabisote. Tinutokso si Senator Bong na inspirado raw ito sa pelikula dahil sa maganda niyang leading lady na si Sam Pinto. Kahit na sino man lalaki, mabibighani ng mga magaganda natin mga leading ladies. Not only Sam, but also Gwen. Inamin din ng senador na noong una niyang makita si Sam ay halos napatulala siya sa ganda nito. At nang makarating ito kay Sam, Si Senator Bong pa yung napatulala ako. Wow. Talaga? I don't know, maybe thank you. Hindi ko alam na ganun pala yung effect ko sa inyo. Hanggang sa tulala na lang tayo. Hanggang doon na lang. Matutulala na lang. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. May exclusive chika pa ako sa inyo. Mamaya mapapanood na natin ang ilang kuha sa kasal at reception ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez. At si Regine, alam nyo bang nakasuot pala ng biker boots? Mamaya na yan. Mel? Salamat, Pia. Inilibing na ang isa sa mga nursing examinee na nasawi sa sunog sa hotel sa Tuguegarao nitong linggo. Labis ang hinagpis ng kanyang mga kaanak na dati na rin palang namatayan sa gitna ng Kapaskuhan. Mula sa Isabela, nakatutok si Tricia Zafra. Umalingaw-ngaw ang pagtangis sa libing ni Ronaldo Respicio, isa sa mga nursing graduate na namatay sa nasunog na Sunshine Bed and Breakfast Pension House sa Tuguegarao noong linggo. Sa misa kaninang umaga, ginunita ng kanyang mga kaanak at kaibigan ang kanyang alaala. Tita, ano yan? Relax. With matching massage. So, mga kapatid, biglang magsusubside kung sana pagagalitan mo siya, biglang mawawala. Pero kahit anong saya pa ng mga alaalang iniwan ni Ronaldo, mahirap daw maghilom ang sugat sa kanyang biglang paglisan sa parehong buwan ng pagkamatay ng kanyang ama at lola. Iniwan ni Ronaldo ang nagdadalamhating ina at nag-iisang kapatid na babae. Bakit sa paraan po ito niya siya kinuha? And why so early?
And my last question is, why December again, my Lord? Ilang taon na parang hindi tayo nagpasko at nag-New Year sa pagluluksa. Ganon na rin lang ang iyak ng kanyang buong barkada. Tila nakiramay din ang langit nang biglang umambon habang inihahatid si Romualdo sa kanyang huling hantungan sa Kabatuan Cemetery. Inihimlay ang kanyang mga labi sa tabi ng puntod ng kanyang ama na yumao 3 taon lamang ang nakakaraan. Ang 9 na iba pang kasama ni Respicio ay nakaburol pa. Inaprubahan naman ang Professional Regulations Commission na payagang mag-retake ng nursing licensure exam nang walang bayad ang mga nakaligtas sa sunog sa Tugigaraw sa June 2011. Batid daw kasi ng komisyon ang dinanas na trauma ng mga examinee sa insidente. Mula rito sa Isabela, Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Abangan! Katumbas ng mahigit 100 bilyong piso. Papremyo sa loto sa bansang Spain. Ang bagahe ng OFW na nagreklamo sa GMA News, dumating na. Ang cargo company giniit na talagang atrasado ang padala ngayong magpapasko. At ang kwento ng himala ng muling paglakad ng isang lumpo sa bansang Netherlands. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Para sa Masagana ang Pasko ngayon ng maraming taga-bansang Espanya. Nananalo sa taunang Christmas Lotto doon. Ang premyo po ay hanggang 3 milyong euro o mahigit 1.5 bilyong piso. At hindi lang iisa ang nanalo sa kada kategorya ng premyo dahil may halos 200 kopya ang tiket na pare-pareho ang kombinasyon. Kaya ang kabuuang pinamigay ng gobyerno ay aabot sa mahigit 2 bilyong euro o mahigit 130 bilyong piso. Noong taong 1812 pa nagsimula ang Christmas Lotto na tinaguriang El Gordo o The Fat One. Tumayo sa Payatas, Quezon City ang Department of Health para isulong ang kampanya kontra paputok. Nakatutok doon live si Maki Pulido. Alam mo, Mel, nagpaputok ang Department of Health sa kampanya nito kontra paputok. Ito ang bagong strategiya ng Department of Health dahil hindi pa rin naman daw mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga naaaksidente dahil sa mga paputok. Hinihikayat ng DOH ang publiko na magsagawa ng communal firework. Tulad nitong firework display ngayong gabi, sana raw ay mag-ambag-ambag ang isang komunidad para bumili ng paputok sa halip na magkanya-kanya. Ang hirap daw kasing kontrahin ng tradisyong magpaputok para mawala ang mga masasamang espiritu. Sa communal firework, may paputok na baka sakaling bumaba pa ang bilang ng mga naaaksidente. Ang problema sa lakas ng mga paputok, naulan na ng abo ang ilan sa mga nanonood. May mga susunding guideline, Mel. Dapat gawin ito sa isang open space na may luwang na 100 square meters, malambot ang lupa, 25 meters ang pagitan ng firing area at mga manonood, walang overhead obstruction at ang pinaka-importante ay eksperto lang ang hahawak ng mga paputok. We go beyond the, we go a little bit innovative. We go outside the box. Kaya ito naisip namin ng DOH na we can start with this kind of display of fireworks. Kasi sa ibang countries po naman, every year nagpapaputok yung mga yan, nagpapa-fireworks, pero wala tayong nakikita na aksidente. Hindi inaabot ng libo-libo gaya dito sa atin. Sa mga nanay at tatay naman, Mel, ay may pakiusap din sa kanila ang DOH. Bantayan daw nila ang kanilang mga anak at yaking hindi sila magpapaputok. Dumating nga sa programang ito para umapela rin sa publiko sina Congresswoman Lucy Torres at ang asawa niyang si Richard Gomez. Alam niyo po kasi tumataas na daw ang bilang ng mga batang nabibiktima. Sa loob nga lang daw po ng 3 araw mula December 21 hanggang 23, 6 na bata ang nabiktima. Lahat ay dahil sa Piccolo. Kaya ang linya ng DOH, ilayo sa disgrasya ang mga bata, dapat walang batang magpapaputok. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Kabilang sa top 10 soccer stories of 2010 ang Sports Illustrated ang panalo ng Philippine Azkals kontra sa Vietnam sa Suzuki Cup. Nasa ika-10 pwesto ang tagumpay na ito ng Azkals.
Tinawag ito ng columnist na si Georgina Turner na biggest upset sa buong kasaysayan ng Suzuki Cup, ang pinaka-prestigyosong football tournament sa Southeast Asia. Isa sa pinakamalakas na koponan sa torneo ang Vietnam, bukod pa sa pagiging defending champion. Pero tinalo sila ng Pilipinas na ika-151 sa world ranking sa score na 2-0. Marami ang nagulantang sa pagkapanalo ng Pilipinas na maski ang coach ng Vietnam ay tumangging makipagkabay sa coach ng Azcals. Nakapasok hanggang sa semifinals ng Suzuki Cup ang Azcals na naging instant celebrity na rin. Pinayagan ng Makati Regional Trial Court na makapagpiyansa ang isa sa mga lider ng Magdalo na si Captain Nicanor Faeldon. 100,000 piso ang itinakdang piyansa pero wala pa raw sapat na pera si Faeldon kaya hindi pa siya makakalaya. Nag-ambag-ambag na raw ang ilang kaibigan ni Faeldon pero hindi pa rin ito sapat. Umaasa si Faeldon na makakalaya siya matapos ang Pasko. Si Faeldon ay kasama noon ni Senador Antonio Trillanes IV sa tinaguriang Oakwood Mutiny noong 2003. Ilang beses siyang nakatakas at sumuko lang nitong Hulyo sa pag-asang makakakuha ng katarungan sa ilalim ng bagong administrasyon. Sabi nga po, ang Pasko daw ay para sa mga bata, mga nakakaginhawa man sa buhay at kahit doon sa mga ikangay walang-wala. Nakatutok si Cesar Apolinario. Karamihan sa 300 estudyante ng Payata-C Elementary School na dumalo sa Christmas party nakatsinelas at nakapambahay lang. Yung iba, lumang damit ang suot. Sira-sira yung damit mo, ba't yan ang sinuot mo? Sira-sira, wala ka na bang damit? Wala po. Wala kang damit? Apo. Bakit? Hindi po kami, yung ano po, yung pumunta kami po kay Lola, hindi po nabigyan si mama ng pera. Kabilang si Arwin sa 300 estudyanteng tinatawag na indigent o yung pinakamahirap sa kanilang eskwelahan. Pero di bali na anyang luma o sira-sira ang kanyang damit. Ang importante raw, maramdaman niya ang diwa ng Pasko kasama ang mga kapwa-batang nangangarap na maging masaya ngayong Pasko. Kitang-kita ang kasiyahan sa mukha ng mga bata sa mga palaro. Pagkatapos, binigyan sila ng sari-saring laruan, pagkain, damit at mga gamit na pambata mula sa mga pribadong kumpanya at individual. Kakaibang Christmas party rin ang dinaluhan ng mga estudyante ng Precious Learning School sa Batasan Hills, Quezon City. Pasiklaban naman dito ang mga bata sa kanilang suot. Lahat bago ang damit at sapatos. Dito ka-join ng mga magulang sa programa. Maya-maya lang lumabas ang surprise guest ng mga bata, si Santa Claus na medyo pumaya. At dahil hindi nawawala ang gift-giving, mismong si Santa na ang namigay ng regalo sa mga bata. Pero ang mga magulang mismo ang bumili at nagbalot ng mga ito para sa kani-kanilang mga anak. Nasaan si Michael? Michael, ilabas mo yung gift mo. Wow! Oh, happy ka ba? Happy ka? Apa! Parang hindi kita sa mukha mong happy ka. Yeah. Kasi walang ipin. Ito yung matagal niya nang nire-request sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanya na ito yung bibigay. Ngayong Christmas. Wow! Kasi kinukulit niya na ako eh. Iba't iba man ang pamamaraan natin ng pamimigay ng regalo, mura man o mahal ang mga ito, ang importante, taus-puso ang pagbibigay ng regalo. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Rivera nakipag-showdown sa pag-shembot. Wedding reception ni Ogie at Regine na puno ng kantahan. At mga bata sa Boys Town pinasaya ng GMA News. Huwag bibitiw dito sa 24 oras. Pambihirang balita mula sa Netherlands, isang Paralympic o atletang may kapansanan ng muling nakalakad matapos maaksidente. Noong siya po'y dalagita pa ay naparalisa ang mga hita na ngayon 26 na taong gulang na si Monique van der Vorst. Naging atleta siya tinanghal pang pinakamagaling na hand cycle athlete sa Ironman Triathlon noong 1 taon. Pero habang nag-iensayo isang araw ay nabangga siya ng isang siklista. Namulikat ang kanyang dalawang hita at kalaunay nagkaroon na ng pakiramdam ang kanyang kaliwang paa. Ngayon muli po siya nag-aaral makalakad at pangarap niya ngayon, makatakbo sa marathon. Si Mel Tiangco, ang
ang inyong kapusong totoo. Kakaibang Christmas treat ang ating ibinigay sa mga batang nakilala natin ngayong taon at maging nung nakalipas pang panahon. Sa tulong po ng Evergotesco Mall sa Tanggotong Foundation at ng JJ Summit Holdings Incorporated, ipinasyal at pinasaya natin sila. Tara, makiparty tayo sa mga chikiting na alaga ng GMA Kapuso Foundation. Sakay ng bus na ito ang iba't ibang bata na gumaling at nagpapagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman. Tila isang malaking reunion kung titignan ang pila nila. Sila ang mga batang minsan nang kumurot sa ating mga puso. Present ang Alburo Brothers. Suot ang kanilang mga salamin. Malikot na rin ang Arcilla Twins na hindi na baliko ang mga paa. Bibo pa rin si Justin at nagpaunlak pa ng matinis na awit. Ang mga nagpapagaling, iisa pa rin ang wish. Gumaling na po ako. Tuwang-tuwa rin pati mga magulang. Masaya-masaya siya. Ayaw nga po talaga magpababa. Sabi ko, ikot tayo sa marami pa. Mapindot daw siya muna bago magbaba. Isang kakaibang field trip ang pinuntahan ng mga taga-Pililya sa Rizal. First time nilang naranasan sumakay sa escalator. Pati na rin sa mga rides ng Tom's World. Pero higit silang naaliw sa mini playground dito. Masayang-masaya ang mga bata. Isa natutuwa kami na pagdating ng Pasko, meron silang magandang experience. Ang mga graduate ng ating feeding program na-enjoy din ang mga palaro. At syempre, hindi sila uuwi nang walang regalong pamasko. The idea is the different companies of the Gokongwei Group come together. They put together this early Christmas treat to provide some Yuletide fun to these children. Muli rin naming nilibang ang mga batang nagpapagaling sa cancer. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga naghatid sa mga batang inyong napanood sa kanilang kakaibang Christmas party. Ganon din sa Evergotesco Malls, sa Gotong Foundation at JJ Summit Holdings Incorporated sa pag-sponsor ng taunang pa-Christmas party na ito. Samantala, sa mga nais tumulong sa mga nangangailangan nating kababayan, maaari po kayo magdeposito ng inyong donation sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Food poisoning ang ikinamatay ng isang batang 10 taong gulang na taga Marikina na namatay noong Lunes. Base po yan sa pagsusuri ng Department of Health. Ayon kay Dr. Eric Tayag, isinasantabi nila ang anggulong nalason sa Piccolo ang 10 taong gulang na si Justin Mijares. Bago namatay ay nagsuka si Justin matapos kumain ng fishball at kikiam. Pero bago raw kumain ay nagpaputok muna ng Piccolo si Justin. Isa ang Piccolo sa mga ipinagbabawal na paputok ng DOH. Kaya mahigpit pong paalala ng DOH, maghugas ang kamay matapos humawak ng anumang paputok o pailaw, kayo din bago kumain. Tiyakin din daw na malinis ang paghahanda sa pagkain. Para sa mga batang ulila sa Marikina Boys Town, wala man silang pamilyang makakapiling sa araw ng Pasko, dama pa rin nila ang pagmamahal mula sa kanilang nanay-nanayan. Alamin kung paano sila pinasaya ng mga GMA reporters na sina Mark Zambrano, Chino Trinidad, James Velasquez at si Sirian Aguho. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon para sa buong pamilya. Kaliwat ka ng salo-salo, pasyalan at walang humpay na regalo ang inaabangan sa panahong ito. Pero para sa mga batang ito sa Marikina Boys Town, walang pamilya kasama sa pagsalubong sa Pasko. Kaya minabuti ng GMA News na kahit sa munting paraan ay iparamdam sa kanila ang tunay na diwa ng Pasko. Game! Nakabanding ng buong team ang mga bata sa isang basketball tournament kung saan nagpakitang gilas ang mga ito. 6-0. Pero habang nagkakasiyaan sa court, tila may nagmamasid sa gilid. Bawat galaw ng mga bata, binabantayan. Siya si Nanay Pasita Riomalos, officer in charge ng Boys Town.
30 taon na siyang tumatayong nanay ng mga batang walang pamilya. Gusto ko talagang maging nurse. Yung course ko talaga is nursing. Kaso lang, siguro talagang will din ito ng Panginoon dahil nag-enroll ako sa school na pinasukan ko. Ang nursing, imbis na nursing department ang punta, nakita ko yung karatula ng social work department. Parang itinulak ako doon. Kasama ng GMA News si Nanay Pasita sa isang munting salo-salo kasama ang kanyang itinuturing na mga anak. Kung sa asikaso lang ang pag-uusapan, natural na natural ito kay Nanay Pasita. Kaya laking gulat ni Nanay nang isa-isang nagsalita ang mga bata tungkol sa kanilang pagmamahal sa kanilang Nanay Pasita. Gusto ko po magpasalamat sa inyo dahil sa pagpaparamdam nyo ng pagmamahal, pag-aaruga at pagbibigay nyo ng panahon para sa amin. Maraming salamat po kahit na wala kaming magulang dito. Kayo po ang tumutulong sa amin at sumusuporta. Lumaki po ako ng maayos dahil po sa pangangalaga ni Ma'am Pasita at sa mga kasama po ng mga host parent po. Sana po ma'am huwag kayo magsawa na suportahan kami sa lahat ng activity na aming gagawin. At ma'am, binabati ko po kayo ng Merry Christmas po and Happy New Year po. Maraming salamat po. Di napigilan ni Nanay Pasita ang maluhas na narinig. Ngayon lang nangyari na nagkaroon talaga ng yung sa pamamagitan ninyo, yun ang narinig namin at naramdaman namin na talagang sa pamamagitan direct sa kanila na nakakatulong pala kami at naramdaman nila ang aming pagmamahal. Nakumpleto ang araw ni Nanay nang handugan siya ng GMA News ng isang cake na simbolo ng kanyang pagiging ilaw sa buhay ng mga bata. Pati ang mga bata, pinagpiestahan ng mga bagong sports attire na handog ng GMA News. Bago magtapos ang araw, isang panawagan ang binigay ni Nanay Pasita, hindi para sa sarili, kundi para sa mga bata. Ako'y nananawagan din sa may mga gandang kalooban, lalong-lalo na yung mga mayroon dyan na sana naman ay mag-share naman sana kayo ng inyong blessings para sa aming mga kabataan dito, lalong-lalo na finance din kami ng siyudad ng Maynila pero kailangan din namin ang inyong karagdagang tulong, lalong-lalo na sa pag-aaral nila at halos silang lahat ay nag-aaral dito. Sa ngalan ni Chino Trinidad, James Velasquez at Celia Naguho, Mark Zambrano nakatutok, 24 oras. Padala niya na hindi nakarating. Kanina po, natanggap na niya ang mga ito. Ang paliwanag ng Cargo Forwarding Company na antala ang delivery ng bagahe dahil sa dami daw ng mga padala ngayong Kapaskuhan. Nakatutok si Sherry Antoine. Matapos itong lumabas sa 24 oras kagabi, nakatanggap ng tawag si Joanne Polancos mula sa Stargate International Enterprises. Agad na raw ide-deliver ang kanya mga atrasadong padala. 9:30 kaninang umaga, natanggap na nga ni Polancos ang mga gamit ng kanyang pinadala. Mahigit 3 buwan na ang nakakaraan mula sa Dubai. Atrasado na mahigit 1 buwan pero umabot para sa Pasko ang kanyang mga regalo. Andito yung aking microwave. Nakatanggap na rin ng text message mula sa Stargate si Polancos na matatanggap na rin niya pagdating ng Enero ang sumunod niyang pinadalang gamit at pasalubong. O, nag-text sila sa akin ngayon, sa wakas, nag-inform sila, na in-update kami. Darating daw siya, sorry daw sa delay, darating daw siya ng mga January 5 to 8. At least man lang sana kung may nakakausap, kung may sumasagot sa mga nagpadala na tumatawag sa kanila, wala sana nag-aalala. Reklamo ni Polancos, hirap siyang mag-follow up dati sa Stargate. Nang puntahan ng GMA News sa Las Piñas ang address ng Stargate na nakalagay sa resibo ni Polancos, sinabi ng gwardiya na lumipat na ito na opisina saka nagbigay ng numero. Pero nang amin nitong tawagan, walang sumasagot. Isa pang OFW galing Dubai ang nagreklamo laban sa Stargate. Si Edwin Agustin na hanggang ngayon ay hinihintay pa rin ang pinadalang electronic gadgets at pasalubong noong Oktubre. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung nasa yung cargo ko. Nakaka-depress kasi pinagpaguran namin yun ng 1 taon para ipunin yun at ipadala ngayong December and then wala palang mangyayari. Kanina nakatanggap ng tawag ang GMA News mula kay Freddy Kumar, ang nagpakilalang may-ari ng Stargate. Galit ito sa lumabas sa balita tungkol sa di raw nila magandang serbisyo. Atrasado nga raw ang delivery ng gamit ni Polancos pero ito ay dahil sa napasama ito sa madaming padala ngayong Pasko. Nag-aabiso rin daw sila sa kanilang mga kliyente kung mahuhuli ang dating ng mga padala. Due to the peak season, we had some containers leaving late from the UAE getting stuck in the ports.
in Asia. Finally, they did arrive. Miss Joanne's cargo, as I said, is already there in the warehouse. We have contacted her. She was traveling, I think, to Baguio at the time. Sinabi rin ni Kumar na nagbago nga sila ng numero at iba na rin daw ang pangalan ng kumpanya. Stargate Logistics na raw ito ngayon. Itinanggi rin ni Kumar na wala silang license to operate. Kompleto raw sila sa mga permit bilang isang forwarding company. Our license in Las Piñas was under the name of the company Stargate Enterprises. We closed that office, I think, in February. Subsequently, we have a new organization by the name of Stargate Logistics, which is under the SEC. So our licenses are valid. Nang i-check ng GMA News sa Civil Aeronautics Board, ang siya nagre-rehistro sa mga air freight forwarder, wala sa listahan nilang rehistrado o may lisensya ang Stargate Logistics. Ayon sa Philippine Shippers Bureau, ang siyang namamahala sa pag-accredit ng mga sea freight forwarder sa bansa. Walang lisensya ang Stargate. Muli namin tinangkang tawagan ng numero ng Stargate sa Cavite kaninang umaga, pero wala pa ring sumasagot dito. Sherian Torres sa Katutok, 24 Oras. The wedding. Nagkaroon ng mini-concert sa beach reception ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid kahapon. Bukod sa kanilang celebrity friends, kumanta rin doon ang daddy ni Regine, na si Mang Jerry. Ang chika hatid ni Nelson Canlas, exclusive. Ogie and Regine, I now pronounce you husband and wife. Yeah! Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng matapos ang kasal ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez kahapon sa Nasugbu, Batangas. Walang kapaguran ng dalawa kahit tila hindi matapos-tapos ang picture taking. Bago umalis ang bride sa venue, ipinakita pa niya sa GMA News ang suot niyang biker boots sa ilalim ng kanyang red designer gown. Matapos ang kasalan sa bundok, reception sa tabing dagat naman ang sumunod. Nagkaroon ng mini-concert para aliwin ang mga panauhin ng bagong kasal. Inawitan sila at binati ng mga malalapit na kaibigan sa showbiz. Marriage is not easy, but it's something that is so worth it when you are with the right person. And I truly believe that the two of you were destined by God to be together. So congratulations. God bless you both. We love you. And I think the entire Philippines, regardless of station affiliation, we love you guys. Isa sa naging highlight nang magsayaw sina Regine at si Mang Jerry. Minsanan lang daw makita na umaawit ang daddy ni Regine. Nagtapos ang selebrasyon sa isang magarbong fireworks display sa gitna ng dagat. Alam nyo ba, itong Kapaskuhan na to, ang weather daw paulan-ulan, pero ngayong araw na ito, ni isang patak. Ang pumatak yung luha namin at yung pawis namin. Anong pakiramdam ng isang Mrs. Ogie Alcacid? Masarap kasi alam mo yung pag natutupad yung pangarap mo, parang ito iba yung feeling so masarap. Mas marami pang detalye ang mapapanood sa I Do It To Forever, Linggo ng gabi pagkatapos ng Caps Amazing Stories. Para kina Ogie at Regine, hindi daw ito ang pagtatapos ng kanilang ligawan, kundi ang simula ng isang panibagong yugto sa kanilang kapanapanabik na love story. Mula dito sa Nasugbu, Batangas, Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Nakipag-bonding si Mary Rivera sa kanyang fans sa isang mall kanina. Naki-showdown pa siya sa pag-shembot. Excited si Maria dahil bukas ay gaganapin na ang Parade of Stars para sa Metro Manila Film Festival. Tiniyak ng aktres na sasakay siya sa karosa ng pelikula niyang Super Inday and the Golden Bibe. Suot ang kanyang sexy costume. At sa opening day raw ng pelikula sa Pasko, sasamahan siya ng boyfriend na si Ding Dong Dantes sa panonood sa sinehan. Supportive. Lalo ko nai-inlove sa kanya, di ba? Tsaka natutuwa ako dahil na-appreciate niya ako bilang ako. Tapos nung pinanood niya yung Super Inday, sabi niya sa akin, ganun ka pala, may tinatago ka pa pala. And that's the hottest in showbiz. Tutok lang uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala.
2 araw na lamang. Darating na po ang Pasko, garantisado. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Piaguanyo at ang ating birthday boy, si Ivan Mayrina. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.